ni Senator Mike Defensor. Uy, pambira. Pwede. Senator Mike Defensor, dapat senator na lang tinakbo nito eh. Di ba? Ito. Kausapin na po natin ngayon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay po sa mga isiniwalat ng mga nagpakilalang tauhan ni Zaldico na nag-deliver umano ng mga kickback sa flood control projects. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, Connie, magandang umaga and kay Henry sa lahat po na nanonood at nakikinig, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa panayam po namin kay dating Senador Antonio Trillanes kahapon dito po sa Balitang Hali, nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon ninyo at tila itong pangalan nyo muli ang lumulutang? Alam mo, Connie, hindi na nila kami kailangang i-surveillance dahil nung araw na yon, 2 motor ang sumusunod doon sa van ng mga sundalo o yung mga ex-marines at soldiers na nagkaroon ng press conference. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila dahil kung naalala mo, Connie, naunang lumabas si Sergeant Gutesa na kinausap ako at siya din yung Alam mo, ito yung talagang bagay na gustong-gusto ko dito sa issue nitong mga sundalo na ito. Kahit kung makikita ninyo yung interview namin doon sa kanilang abogado, pag tinanong mo, kung ano talaga yung totoo, whether it will appear na hindi maganda, pwedeng kulayan o pwedeng baliin, okay lang, basta sasabihin nila yung totoo. Di ba? Napaka-importante ho niyan, mga kababayan. Hindi katulad nung iba na hindi makasagot pag tinanong mo. Parabagang nagtatago, parabagang meron silang tinatago. Dito, wala akong tinatago si Senator Mike Defensor. Ganda talaga, Senator. Hindi totoo, di ba? Sabi niya, bakit pa sila mag-iimbestiga? Kung tawagan na lang nila ako, tanungin, ako yan, di ba? Ba't kailangan nyo pa mag-imbestiga? Kahit yung abogado, di ba, tinanong namin, sabi, may isa akong ban, tapos nanghiram ako dito kay Defensor at may isa pa yung counselor. Diretsuhan kasi nga, again, because it is the truth, therefore, sasabihin namin ng totoo. Hindi namin kailangan kung ano-ano pa, magmaang-maangan, ng kesyo hindi sa amin yan. Di ba? Usap ko kay Senador Marcoleta. Kaya hindi naman bago sa akin ang ibig sabihin, hindi konektado kay Sergeant Gutesa yung mga sinasabi nila. Of course, maraming bago na idinagdag sila doon sa mga binabanggit ni Sergeant Gutesa. Yung mga litrato, yung mga video, yung kanilang mga pananalita, yan ay lahat galing sa mga sundalo. At sinabi ko nga, handang humarap yung mga sundalong yan kung ano ang formal na patawag o pagdinig ang gagawin tungkol dito sa isyong to. Makailang beses na nga po lumalabas ang inyong pangalan, sir, no? At parating nauugnay ito sa destabilization plot. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Connie, ang hindi ko maintindihan ang sabi ng Pangulo noon, sabi niya, mahiya naman kayo. Ikulong ang mga magnanakaw, imbestigahan itong isyong to. Una pa nga, siya pa ang nagre-report. Tama. Kung sino yung mga dapat kasuhan. Tama. Sabi nila si Zaldico, ang mastermind, lumalabas sa paso ng gobyerno, sa ifinail nila sa ombudsman, sa ICI, maging sa Blue Ribbon Committee. Tama. Yung pinaka sinasabi lang mastermind na sindikato, yung mga bataan niya, ngayon nagsasalita. Parang hindi ko maidugtong na dahil may mga itinuturo na ayaw nila na nagdi-deliver doon sa Ilocos, nagdi-deliver doon sa Forbes Park, sa kanilang bahay ni Pangulong Marcos, sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, biglang hindi na naman totoo. Kung hindi pala totoo itong mga sinasabi ng mga tao, hindi rin totoo yung kaso ni Zaldico dahil isang grupo sila dati. Magkakasama sila, chairman ng appropriation si Zaldico, at itong korupsyon na binabanggit ngayon at dalahan ng pera, hindi kasama ang mga sundalong yan. Hindi sila nakinabang, hindi sila DPWH. Ngayon nagsasalita, ang sasabihin naman nila, hindi totoo, at pilit nila sinisiraan ang kredibilidad ng mga taong to. Alam mo, ang ganda ng paliwanag ni Mike Defensor doon, ha? Kasi, totoo yung Pangulo ang nagsabing talagang ikulong natin yung may kasalanan. Yan ang sinasabi niya paulit-ulit, kulong natin ng may kasalanan, bla 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 bla. Tapos nung nakita na talaga kung sino yung may kasalanan at sinasabi ngang
Si Saldico daw yun, isa daw yun. Ito, mga tauhan ni Saldico. Tapos sinasabi pa nila noon, dapat managot si Saldico, makulong. Nung nagsalita yung mga tauhan, at etong mga sundalo na ito, they are not protecting Saldico. Linawin natin yun. Hindi nila pinoprotektahan si Saldico, kung hindi, itinuturo pa nga nila eh. Tinasabi nila, inutusan kami ni Saldico mag-deliver dito. So hindi ligtas sa kaso dito si Saldico. So, akala ko ba, sabi mo Marco, sabi mo Remulla, sabi nyo ICI, ang may kasalanan nitong flood control si Saldico. O eto, mga nagsasabi na, si Saldico nga nag-utos sa amin. Biglang sasabihin nyo ngayon, sandali. Hindi kayo sundalo. Sandali. May problema kayo. Sandali. Patawa yan. Hindi yan totoo. Porket nabanggit yung mga congressman at senador, biglang hindi na totoo. O, di ba? Kalokohan Now, talaga. ng cyber libel case, laban po sa inyo si dating Senador Trillanes dahil sa pagdawit sa kanya sa $2 million mula kay Zaldico para sa ICC investigation. Paano nyo ito planong harapin? Una sa lahat, anytime harapin ko yan. Pero una sa lahat, ang nagsabi niyan ay yung mga sundalo. Galing sa mga sundalo, sila may bitbit ng pera, sila ang nagsabi, maging yung mga witnesses sa ICI, sinasabi nila na sila nagdadala sa raffle, sa Midas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, Tama. wala akong kaalam-alam dyan. So yung mga sundalong to ang mga nagsalita. Ang dapat nga kasuhan, si Senator Trillanes kung totoo. Ang dapat nga kasuhan ay yung ICC na mga prosecution team kung totoo ang ginawa nila. Dahil yun ay labag sa batas na para bang ginulo nila ang dapat na investigasyon dito sa kasong ito, inayos nila, minaniobra nila, para talagang makulong at makidnap si Pangulong Duterte. So, inuulit ko, ang mga salitang ito ay nanggaling sa mga sundalo na buong loob haharap sa anumang pandinig o anumang kaso na kailangan nilang harapin. Pero suportahan niyo po ang hakbang na ito. Sabi nga lahat daw ng mga sumuporta dito ay kakasuhan. So, pero kung kasuhan ho kayo, kayo ho'y haharap naman, ano? Isipin mo naman, Connie, ngayon ini-interview mo ko. Ibig ba sabihin kasama ka sa destabilization? Hindi naman totoo yun, di ba? Gusto mong madinig ang aming side. Ang sundalo nagsasabi ng katotohanan, gusto marinig ng taong bayan ang side nila. Ito ang nagdi-deliver ng pera. Kaya dapat to, imbis na ipitin at gipitin ito mga sundalong to, talagang iharap, pakinggan nila, iharap nila sa kaso, under oath, kung nagsasabi ng totoo. Yun. Pupunta ko mga sundalo at ako mismo haharap kung ano ang Yan. nalaman ko dito sa isyong ito. Ayan. Question po yung timing kasi nung paglantad ng ex-Marines ni Attorney Baligod. Oh. Bakit nga ba ngayon lamang daw itong nilabas? Para sa akin nga, Connie, dapat noon pa lumabas Paglabas ni Sergeant Cotesa at nagsalita si Congressman Saldi. Yung mga media, kung ako sa inyo, makinig kayo sa interview sa SMNI. Diba? Ang problema kasi sa inyo, yayabang nyo eh. Kung nakikinig lang kayo sa interview ng SMNI, doon talagang tinanong namin yung mga hard questions sa abogado. Yung mga pagdududa dun sa abogado, tinanong namin at sinagot lahat yan. Bakit ngayon lang? Bakit patsi-patsi? Bakit ganito? Kasi alam nyo, napaka straightforward, hindi memorize, hindi scripted yung pagsagot ng abogado. Talagang dire-diretso. Sana nakikinig kayo para alam nyo yung mga tanong sa sagot. Mali, yung sagot sa tanong. Na totoo ang sinasabi ni Sergeant Cotesa, dapat sana lumabas na noon pa man itong mga sundalong to. Pero hindi ko hawak yung kanilang saloobin. Hindi ko hawak kung kailan sila magsasalita. Pero sabi ko nga, siguro nagkakataon nga, hindi natin alam, no? Hindi ko alam ang timing ng dahig. Tapos yung referral ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang alam ko dapat last week pa yan na ini-refer nila. Nagkatugma-tugma, hindi ho namin kasalanan yan. At hindi ho nila dapat pagkaabalahan yung timing, ang pagkaabalahan nila ang katotohanan ng issue. Totoo ba itong sinasabing delivery ng pera? Totoo ba itong mga litrato? Totoo ba itong mga video? Totoo ba ang pananalita
ng bawat sundalo na na-involved sa isyong to. Yo. Sinabi niyo po na may panibagong grupo no, ng former Marines na lalantad. Hawak ang ebidensya sa umano'y bribery scheme sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ang inyong kinalaman naman dito? Bakit meron ho kayong knowledge about this firsthand? Well, una sa lahat, nung magsimula kasi itong 18 mga sundalo, hindi ko talaga sila nakakausap. Maraming mga retired soldiers. Ang alam ko, yung iba kausap nila active. Ako, wala akong kausap sa kanila. Na nagsasabi, eto lalabas, may mga lalabas na sundalo. And so later on, talagang ang kausap ng mga sundalo ay isang retirado rin na sundalong kasamahan nila. Kasama si Atty. Levy Baligod. At ang nadinig ko, ang pagkakasabi sa akin ni Atty. Levy, talagang may mga gusto Yun. So, ayan na yung... Ayun. na tayo Naputol. nga lumalaban para sa bayan. Buhay natin, inaalay natin. Ayun. Ngayon nakita natin yung korupsyon na nakakapekto sa lahat. Talagang grabe ang nagiging epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Bakit hindi tayo magsalita tungkol dito? Mahirap. Hindi basta-basta yan dahil nakataya buhay nila, nakatala. Tsaka, ano ang motibo nila? Apakahirap kalabanin ng gobyerno ngayon. Kung ang motibo mo lang pera, kung ang motibo mo lang posisyon, nakapakahirap, walang power. Alam mo kung bakit? Meron ako narinig yung Dr. Quack-Quack. Naalala niyo si Dr. Quack-Quack? Si Dr. Quack-Quack yung albularyo ba yun? Si Dr. Quack-Quack, yung bida-bida na nagmamagaling pagdating sa COVID doon. Di ba? Sabi niya, kasi nag-comment siya, hindi ko nababanggitin dito kasi cloud chaser lang itong tao na ito. Nagpapapansin ito sa Banateros kasi lahat kami binabanatan dahil nga sa gustong sumikat nito kasi laos na to Nagtago na to nga dati. Nagtago na itong animal na to Tapos binabanatan niya si Sir Jack. Tapos napanood ko, sabi niya, ang hirit niya doon. Tsaka na kayo magbumatikos, magmatapang pag wala na si BBM daw. Tsaka na tayo kasi nakita nyo nga ginawa doon sa inyong pinakapinuno na si Duterte. O, 'di ba? Dinala nga sa dahig. Alam mo kasi kami bumabanat kami. It's not because of strategy. Ano magandang strategy? Babanat ba kami ngayon o hindi kami babanat? Hindi. Alam mo, tama siya dun Tama siya. Yung pinaka-pinuno nga namin o yung ina-admire namin ay naando sa dahig. Diba? Tama siya. May punto siya dun. Pero the main point here, okay? Kahit na andoon si Pangulong Duterte, bumabanat kami. It's not because takot kami o di kaya because may nagbabayad sa amin. Kasi ayun na nga nandun na si Pangulong Duterte. So wala talaga kaming reason para magmatapang. Ba't namin ginagawa ito? Kasi sabi nga ni attorney, tinanong namin siya, di ba? Tinanong namin siya, what's the reason bakit sila lumabas? Alam mo, simple lang ang sagot niya Ito'y katungkulan natin bilang Pilipino. Hahayaan ba natin na bumagsak ang ating bansa? Ito'y ating katungkulan na lumabas at magsalita. Ito'y ating responsibilidad na ipaglaban ang ating bayan. Diba? Ito nga yung sinasabi na ipaglalaban lang natin ang ating bayan dun sa katotohanan. Sasabihin nila, may power kaya ginagawa ito kasi may motibo kayo. Wala kaming motibo. Kayang-kaya kaming ipakulong kung gugustuhin ng gobyerno. Sa totoo lang, kayang-kaya. Kita nyo naman na nangyayari sa lahat ng mga lumalaban sa administrasyon na ito. Diba? Pinakukulong talaga. So, kaya talaga Pero again, it is because for the love of country and our responsibility as a citizen of this country to tell the truth. Yun lang yun Buhay ng pamilya nila.
So nung nagbuo sila ng grupo, siguro sabi nila dapat marami tayo at tama rin naman na marami sila. Kaya nilang depensa ng sarili nila kung sakaling may kaganapan o may gagawin laban sa kanila. Etong 12 naman, nagsabi na rin siguro nasusunod kami. Ang alam ko, Connie, kung nare-recall mo, 90 lahat ang tao ni Saldico, 90, na may kinalaman sa lahat ng isyong to ng dalahan ng pera, bigayan ng pera, delivery sa mga bahay-bahay at doon sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa townhomes na binabanggit din nila. Okay, ano po ang relasyon nyo sa mga sinasabi niyong former Marines? Anong klase po ng tulong? Sabi nyo nga, you admitted it, na talagang sinusuportahan nyo sila. Ano ba yung mga binibigay nyo pong tulong sa kanila? As of the moment, meron daw bang financial itong kaakibat o na tulong pa? Paglilinaw dito sa pera, alam mo dito sa pera, kung tatanungin mo, at may pagkakataon naman, Connie, sana dito rin sa inyo, makapagsalita sila. Ino-offer nga sila ng pera, milyon-milyon, 10 million, bawal retrato, 10 million, ganito, umatras. And in fact, nasa affidavit nila yun na may sinumpaang salaysay na pinapapirma sa kanila. Totoo yan. And nais talaga nilang gawin yan. Pero yung pagtulong ko sa kanila, katulad yan, transportasyon, nung sila'y pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Marami pang tumutulong. Isa lang ako sa mga tumutulong sa kanila. And sinabi ko, patuloy akong tutulong sa kanila. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan yan. Ang dami niya, 18, may lalabas pa na 10. Hindi ganun kasimpleng pera ang pinag-uusapan natin. Kumpara, yung kalaban natin, bilyon-bilyon yung kalaban. Tama. Di ba lahat ng mga nakatanggap ng pera, nais nilang patahimikin yung mga yan. Ang dami nilang pondo. Magkano yun? Oo, yan. Yes, Connie. Kailan daw lalabas itong 10? Hindi ko talaga sigurado. Hopefully next week, no? Hopefully this week. Hindi ko talaga sigurado, pero pagka ito yung nangyari na, ipagbibigay alam ko sa inyo sa lalong madaling panahon. At binansagan din ho kayo ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro na Ador Mawanay 2.0. Si Mawanay po yung testigo nag-akusa dati kay Senador Ping Lacson, pero kalaunan ay binawi yung salaysay niya. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Alam mo, Connie, nung una ko nga marinig yan, of course kasama ako sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero nung hindi ko talaga alam yung issue ng Ador Mawanay. So nung binasa ko, ito pala yung kaso ni General Victor Corpus ng ISAF nung panahong yon laban kay Senator Ping Lacson. Kaso nga parang nadidikit nila yung issue o nagkakamali sila dahil yung issue sa akin noon, yung kay Udong Mahusay. Ito naman yung kidnapping na nangyari noon. Utangin ng yan. Mali-mali talaga to si Auntie Claire. Ibang tao yung kay Mike Defensor. Tangina, mali-mali ka na nga mag-English. Mali-mali pa yung info mo. Alam mo, Auntie Claire, ako hindi rin naman ako magaling mag-English. At least tama naman yung info na binibigay ko. Di ba? Mali ka na nga, di ka na nga marunong, bobo ka na nga sa English. Pati ba naman yung info, kabobohan pa din, di ka nagre-research. Mag-research ka naman. Ngayon mali Mali na English mo, mali pa to. Ano to? Ano pa alam mo sa buhay? Sumipsip, nang alam mo. Supposedly, kinidnap siya, tapos ako yung personal na kumuha kay Udong Mahusay. So parang nadidikit nila yung kwentuhan to. So yun yung nangyari ngayon. Kay Yussi Claire Castro, siguro ang mensahe ko lang, mag-ingat-ingat sa mga ganon. Dahil nga sinasabi plant ng witness, never ko pong ginawa yan. At lalo na sa usaping ganito, hindi mo pwedeng paglaruan ang buhay ng mga tao, lalo na ng mga sundalo ng mga marino. Ang Office of the President, lalo sa kanya, ng Presidential Spokesperson, kinakatawan niya at nirepresenta niya ang Pangulo at ang Palasyo, ang Malacanang. So hindi siguro dapat basta-basta parang nagiging marites, parang kwentuhan sa palengke at sari-sari store ang mga statement o mga Ay nako, tama ka dyan. Palingkera talaga yung babae na yan. Walang kwenta. Nakakahiya. Sabi nga ni VP Sara Duterte, nakakahiya sa buong mundo na meron tayong isang palingkerang chismosa, marites na tagapagsalita ng Pangulo. Sasabihin na naman nila, hindi tagapagsalita. Putang ina, hindi pala tagapagsalita. Di patahimikin nyo yan. Press-secretary nga hindi pala. Ang exact term nila ay parang
press officer. Alam mo, yung pangalan lang naman ng iba eh. Press officer pa sila. Pero the main description, anong pinagkaiba ng ginagawa ni Jose Claire Castro at nila Panelo nun at nila Harry Roque? Wala naman eh. Sino nag-o-orient sa mga bagong balita? Di ba siya din? Binago lang nila yung press officer kesa sa press secretary. Kasi nga may secretary ang PCOO. Alam nyo kasi ganito yan. Talagang magulo yung structure dyan sa loob ng PCO. Dati magkahiwala yung Office of the Press Secretary at saka PCO. Ngayon, parang ang ginawa, dinisolve na ata yung Office of the Secretary o Press Secretary at ginawa na lang under sa PCO. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng tawagin ang isang spokesperson na press secretary kasi may secretary, yung si Gomez, di ba? So, ano ibig ko lamang pong sabihin? Ibig lang sabihin nun, iniba nyo lang yung pangalan pero same job description. Ayaw nyo man patawag na spokesperson kasi nga nadula si Marcos noon na ayoko na may spokesperson. So, kunwari na lang, hindi ka spokesperson pero the job description itself, spokesperson ka. Wala kayong pinagkaiba na ginagawa nila Panelo at ni Harry Roque noon. At nung pang mga nakaraang press secretary. Salita na galing sa atin. May mga lumalabas din ho ngayong loopholes o mga butas, no, tulad ho ng hirap daw magpa-convert naman ng dollar. Sobrang laki, no, ng 800 billion pesos. So kayo... Alam mo, katarantaduhan yan eh, yung mahirap. Nasa gobyerno sila. Paano maging mahirap? Eh di ba yung mga... isipin nyo na lang si Zaldico yan. Yan ang parang talagang pinakahari dyan sa Kamara aside from Speaker Romualdez eh. At imaginein mo ganyan ka-powerful yan. Pera nang gagaling sa kanya sa lahat ng mga Imaginein mo kung how power. Sabi ko nga grabe yung power nitong taon to. To the point na yung kanya security umaabot sa 100. Abay, batalyon na yun eh. Bakit ganun? Isa lang ibig sabihin nun, powerful tong mama na to. Yung USEC at mga assistant secretary nga nakaka-withdraw ng milyon-milyon sa land bank eh. Eto pa kaya makapagpalit lang ng dolyar? Kaduda-duda na? Tatawag lang yan eh. Pupunta dyan si Zaldico. Ay sorry, yung tao ko. Kumari si Zaldico tatawag. Pupunta yung tao ko dyan na kailangan ko ng ganitong 2 million o 10 million, 20 million na US dollar Nasa gobyerno ka, tas sasabihin imposible. Po ba naniniwala po kayo na 100% sa mga salaysay dito po ng mga binanggit ng former Marines, including na rin dun sa mga sinasabi na dinoktor daw yung picture ni ML Representative De Lima? Dahil nung mga panahon na yon na sinasabi nilang nakita po siya sa Ilocos, nakakulong naman siya. Alam mo yung binanggit ni Attorney Levy tungkol dito at siya nalang i-quote ko. Ang sabi niya, nagkamali ako dun sa listahan na inilagay ko siya na para bang sitting congresswoman at the time. Pero kasi nga dapat hindi siya dun sa House of Representatives dahil hindi pa siya nakaupo nung panahon yun. Ang sinasabi niya, totoo na nakatanggap ng pera si Congresswoman Laila De Lima. Ngayon ang aking paniwala dyan, oposisyon, in the end, ang mga sundalo ang haharap kay Congresswoman De Lima. Saan nangyari ito? Kailan ibinigay sa kanila, sa kanya, ang perang yan? O doon pa rin sa mga miyembro o kinatawan ng Kongreso? At handa ang mga sundalo humarap dito. Kasi yun nga ang problema, Connie. Hindi, marami ako mga kaibigan sa Kongreso na nadamay dyan. Hindi ko sila pwedeng pakialaman. Hindi ko pwedeng sabihin, ilagay natin to, ito hindi natin ilagay. Dahil lalo pa yung magsususpecha na bakit ganun. May mga bagay o hindi mga inilalagay. Pagdating doon sa dolyar, ang sabi nila was $2 million, not $800 million. Yung binabanggit na pera, kinalkula lang nila yon, hindi naman eksakto. Kasi sinasabi ng mga sundalo, at ako mismo narinig ko to, kausap ko mismo yung mga sundalo, 3 times a week,
nagdi-deliver sila. Minimum of 500 million to about 3 to 4 billion pesos maximum. Grabe, no? 3 beses kada isang linggo. Maririnig niyo yan. Pag kinausap niyo sila, siguro, Connie, maganda na magkaroon din silang pagkakataon makapagsalita sa inyo na galing Bakit nila pagsasalitain? Sinabihan nila na may mga medyang bayaran. Bakit nila pagsasalitain? Di ba imposible na pagsalitain yan? Ay, nako. sa kanilang nalalaman talaga. Again, etong mga taong to hindi involved sa corruption, hindi kasama sa anomalya o dun sa sindikato ng sinasabi nating pagnanakaw, pero sila mismo yung nagdadala ng pera doon galing kay Saldico o kung saan man. Kasi hindi ko rin alam kung kay Saldico lang talaga, kung may mga delivery pang ibang pinanggalingan, dahil kasama sila kay Speaker Martin na grupo din eh. At ito ang sinasabi nilang katotohanan. At tingin ko dapat silang pakinggan, dapat suriin, at dapat talaga tingnan kung ano ang koneksyon nito sa nakawa na sinasabi natin dito sa ating bansa sa ngayon. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay. Parang di naman nakinig yung media, no? Anak ng weteng. Ay, nako. Anyway, eto, mapakalinaw ho. Nakita ninyo mga kababayan, nakita ninyo yung interview namin sa abogado, nakita ninyo yung interview kay Mike Defensor. Nakikita ninyo na mararamdaman nyo kung nagsisinungaling, scripted ba. Dapat perfecto yung script eh. Hindi. Alam mo yun, sasabihin talaga nila kung ano yung nalalaman nila, whether it doesn't look good, it looks good, basta importante, eto ang totoo, eto yung nangyari. Bahala na kayo ngayon. 'Di ba nung nagkamali sila sa, tinanong natin yan eh, nagkamali ba yung kay De Lima at hindi ba nakatanggap si De Lima? Ang nagkamali lang yung nilista na, para bagang ganito, naglista, sino yung mga nakatanggap na congressman, na isama lang nila si De Lima. Kasi at this moment, at this time, si De Lima po ay congresswoman. Okay? Kaya nila na isama doon sa congresswoman. Pero, ang totoo nun, nakatanggap pa rin si De Lima, hindi nga lang siya congresswoman. Yun lang nagkamali. Di ba? Doon lang nagkamali. Nakatanggap pa rin. Di umano daw, ha? Allegedly, according to Attorney Levy and the rest of the soldiers, nakatanggap. Yun nga lang, nailista sa Congress, listahan ng mga congresswoman o congressman. Kaya medyo iba, doon nagkamali. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at